Wala kang magagawa kung ganito ako. May sariling utak tong kailangang masunod. Hindi yung sayo, hindi yung sayo, hindi ko Yo, Rapline, Sagap, dito para sa Chew Music Bar sa San Fernando, Pampanga. Magiging naman para sa susunod na banda. And shoutout sa lahat ng sponsors kay Ultimate 10 para sa pag-aasikaso ng ating event. Ito, umpisa na natin sa kaliwa ko representing Guagua, Pampanga. Magingay para kay J Smoke, yo! Hindi ko kailangan kung ano ang gusto mo. Wala kang magagawa kung ganito ako. May sariling utak tong kailangang masunod. Hindi yung... Yan, sa kanan ko, representing Pasig City. Magingay para kay James Overman. Yeah, she was on her first eye dosage, both eyes closed and a third wide open. But I don't do cancer sticks or the Elvis Presley, just Pepsi and bomb head like a Panzer Shrek. Her face melted from acid, bang. It's motherfucking over. Yun, nag-toss ko na kanina. Pinili ni J Smoke, yo, na mauna si James Overman. Tahimik lang tayo lahat, pahingan natin. Last 2 battles na to. First round para kay James Overman, Sagap. Real rap muna dito, teritoryo. Nag-adjust ako sa rap lines, J-Smoke. Ano palag neto sa Overman na magpapakawoke at wala masyadong joke. Sabi neto, bring him home. Sabi ko to. Okay, tama ng jokes. Ipakilala kay Jeremiah, the son, the father, who goes sa malakatulad ko. Iahatid sa langit ng smoke parang may bago ng boat. Sige, sulatan na kahit yung tulangin ng dog. Kahit insulto yung alok. Kevin, kasi ayoko naman, gumawa ko ng uwin. At nabanggit nga naman sa akin na smoke, tas sinadya ko pang kunin. Ba't pa ako nagulat na yung regalo na kapalat na uling? Nakakawalang gana kang talunin. Ito yung kasunduang magkabilaan ng loser gago. Best case scenario mo, panibago na tukel. Pero shit posible. Ilang tropa ni Bopos. Sana all my entourage ni Colors. Alam kong madaming kapampangang kaanib na sinabay automatic. Dalawa lang tunay kong kalaban dito, yung crowd at manya na habit. Isa lang gusto ko mabalita ang smoke sa Pampanga, yung pyroclastic. Daganan sana ko yun ng bato parang bahay ni Patrick. Mukha kang Michelin man pero kutis gulong. Hindi daw lalamang ang Manila sa lutuan ng rural Luzon. At least may Michelin star mga putos Luzon. Culinary capital, my ass. Kakain ako ng Japanese sa Angeles Air Base. Magluluto ko ng sisig na may halo na mayonnaise. Ano ba dapat dalhin? Ako'y nag-aalangan sa sasayangin talim. Ito'y kaya ng kasangkapang mas kalawangin. Yung di dapat pantay na pagpapantayin yung kutsilyo na pangmamahaling cuisine pinang-aling Lucene. Oh! Yeah. Utang ina! Palakpakan muna. Parang malasap. Nagbabanggit ka pa ng aling lusing? Sa lahat ng kainan dito, yun yung hindi masarap. Ano na? Bible, Jeremiah. Anong pinagsasabi mong literal? Bible, Catholic. Napanyabyan mo ni Mal! Utang ina, Pampanga! The hidden gem is here! Huwag lang ako magsa-joke pare-yari itong putang inang to. Anong sisig-sisig? Yung panlasa mo iba bro. Nagpe-freestyle pa lang ako pero alam nyo, luto na to. O diba? Wak yun pre! O ganun yung reaksyon na nakuha mo kanina. Eh di ka tumbas yun ng bara mo pre. Tarantado! Nakalimutan ko yung linya ko, Ben. Ang tagal kong walang battle. Kasi na-busy sa ibang agency. Kaya sa rap di na humasel. Kaya ang karir nagkaroon ng latency. Kaya ang kalaban ito. Isang rapper na nakahanay sa most lame MC. Isang full-time panadero. Putang ina mo, bumalik ka sa bakery! Sa tingin mo, obrasahan yung mga itsurang ganto? Yung mga mukhang nagpaplanong magbigte?
Yung mga pinagkaitan ng masasayang buhay at ano, araw-araw sinasampal ng isang katutak na hindi! Introvert na natutong lumabas! Bakit? Anong kinakahiya mo? Sa bagay kung ganyan kakalungkot at kapalpak, nararapat lang na mahiya kang humarap sa masasayang tao! Kaya nagbakasakali na lang mag-rap sa pag-aakalang bagay niya. Kaya nagkaroon siya ng multi, bars, aggressive moves. Kala mo talaga matutupad niya yung pangarap niya. Dapat kasi pare, alam mo rin yung limit mo. Hindi yung alam mo nang wala kang puwang sa mundong to, pinipilit mo pa yung sarili mo. Tignan mo naman kasi yung itsura. May dalawang bengkong sa mukha. Lagi pa nakapiper si alatadong sanay lumunok ng sarili niyang dura. Labanderong-labandero ang dating. Sapaterong-sapatero yung mukha. Malarendon malajego na badeng. Panaderong-panadero na dukha. Kasi nagpalaki ng katawan para sa simpati. Tapos pinasukan rap industry. Nakikisalamuha sa mga gorilla at chimpanzee. Pwes manatili ka nakatingala habang naka-Indian seat. Kasi nagpalaki ng katawan. Malatarsan, nagpapakamacho. Malaman-laman ko, putang ina mo, nagpapahila ka lang sa aso. James Overman! Naman! Tangina kang Bisaya ka! Magpapahila ka lang sa aso, sa Chihuahua pa. O baka yabangan mo ko na at least ikaw nasa flip top. Bakit? Ano na yung bag mo doon? Ang dibitan sa pinakamaraming slip up? Tigilan mo kaka-sound trip ng Slipknot. Sumound trip ka ng hip-hop, tas influensyahan mo yung nanay mo, gawan mo na distract! Round 1 pa lang! Pero may DDM pa tong napili mo. Sa bagay, di na bago sa ito, no? Araw-araw ka naman naliliit sa sarili mo. Time! Idol pwedeng pasign. Oh my fucking God, si Glock 1979. Mag-SPF pag may time. Yes, kamukha mo si Sir Glock kung may microwave. Pati sa estilo na inangkin niya. Yung sa'yo lang maasim at mahirap sikmurain kasi nga tira-tira sa may taste ibang-iba. Dapat di mo lang yung hip-hop ng rapper na China copy. Hindi mo siya kasing halimaw porket hawig mo si Mike Wazowski. Yung style mo dodong Frankenstein kaso bobo ka maghimay bawat song mo nilalagay hanggang monosyllabic rhyme. Kaka-control si Neto sa portfolio ni Glock 9 dapat ma-alt F4 ng karma. Pneumonia ni Sunshine. Isenyo nagbabarang throat yung literal na choke. Kaabugang mo sa amin lahat ng second hand smoke. Saan area ba kayo nagkakapareho? Glock ka nga ng Pampanga, wala ka sa metro. Ito galing sa Manileño. Nung sinulatan ko yung nasa upuan, 2021 kayong DDS na stress test. Kanya-kanyang banta sa messages after matadya ka ng test. Siseryosohin ko na lang kapag alam nyo na mag-spell check. Ikaw gusto magpaka-Glock ako, tanga ka tumatagap ng death threat. Nasa Bible ka pa naman. Jeremiah, ang pangalan mo sa Biblia yung propetang mula sa Torah. Yung nagbabalang magsisilbing parusa ng Diyos sa Judea ang Babylonia. Pero may sumakop rin sa imperyo hanggang maging Grego yung naging forma ang dakilang may dakilang guro na nakasentro sa alegorya. At kapang intindihin, Aristotle ni Magalona ang iniintindi ko, Aristotle ng Macedonia. Okra, gago. Kinukumpara na naman ako kay Glock. Tangina, bagong-bago yun. Magaling ba ako? Kasi ikaw, hindi ko alam yun. Kupal! Rato na, no? Yeah. Yeah, alam. Rato. Ay. Ilan doon? Pero pare, pampagana. Paunlakan natin. Bago tutuluyang malusaw. Kasi nandito siya sa Pampanga. Galing pa sa pinakamaunlad na lugar ng Pasig. Pinakamalaking tambakan ng basura. Mga dugyot na kumakain ng pusa. Ipinagsasahog sa lugaw. Mga taong tumatay sa ilog, tas doon din umiinom kapag nauuhaw. Pero joke lang, di ba pare? Ulol ganun kayo palagi! Mga
Magsasanla na lang, brutal pa. Gago, mas mataas ang taas mo sa pricing. Alam mo kung bakit? Kasi mas mongoloid ka sa kanila. Gusto maging pricing ang putang inan to? Anong feeling mo? Nice ka, chong? Kasi isipin mo, sinong takatakang record label ang kukuha ng rapper na nagre-reference ng dinosaur? Nagre-reference ng dinosaur ang puta. Sino mo mga magulang mo? Di, wag mo na ipakilala sa akin, baka batukan ko. Pa-healthy living ka pa? Eh, ilang araw na lang, masasagasaan ka na ng truck? Basic. Sa bagay, anong pakialam ko sa'yo? Mamatay ka, nagpapanggap. Bagong style daw ng battle rap. Pwes yung pananaw mo palpak. Nagsasawaan lang talaga sila sa mga nag-uumpugang magagaling, kaya nang-build up na sila ng wak. Pinipilit lang nila na kunwaring natitindihan. Iniintindi ka lang nila pero hindi ka naiintindihan. Pero hindi. Hindi kita masisisi kung bakit yung buhay mo ay sobrang wild na. 21 anyos ka na kasi nung nalaman mong adopted child ka. Sisihin mo mga nagpalaki sa'yo kung bakit lumaki kang baluktot. Putang ina, pinagtripan mo, pinagdibo mo na bago malungkot. Ano, hindi? Ikaw ang dahilan kung bakit nasarap mabuhay sa mundong to. Kasi kahit magka-problema man ako, walang silbi. Kapag titignan ko na yung mas nakakaawang kalagayan mo. Ano masakit? Hindi mo inaasahan to? Gago, ito yung kalungkutan na pilit tinatakasan mo. Dapat nung binigay ako sa'yo, nagdalawang isip ka na. Ayan tuloy, mamaya pag-uwi mo, mag-iisip ka ba? And that's what para James Overman. J-Smoke, maging original ka please lang. Yung healthy living sa gasaan ng truck ni Nako mo ay lead cram. Okay yun na lang. Mukha kang pinalaking cocaine in Eminem cosplay. Pag tinabi sa'yo si Vanguard, mukha siyang Matthew McConaughey. Sayang lang, naka-off day. Shit. may mga ganun na. Bawat bidyong dinidirect ni Mr. Potato Head, may tipong itito nakita gilagid niya. Gwapong-gwapo sa sarili. Alam mo, di siya nagtataka ba't maraming lumalayo kapag lumalapit siya. Imagine na, pinanganak ka sa syudad na kilala sa mga babaeng maganda. Tapos pangit ka. Pinapa-imagine ko lang, kung sinasabi ikaw, sorry. Tanga delusyonado ka dati pa. Ang masaklap pati bano sa panahon ngayon minamarket na, lalo't nasa Pampanga ka. Kaso di ka yung tipong banong masayang panoorin sa camera. Malalano, na para bang wala kang palalalo. Pamali mo meron pang counting skill, rinig sa track mo na Hades. Kaso yung naghahanap sa akin na Hades, tumapat sa Santos sa semis. Sa larangan to, maaalala ka lang ng kasaysayan katabi ng pangalan ko. Para sa iyo, ito yung araw ng pinakamahalagang laban mo. Para sa akin, Sabado. Over. Pinakamahalagang laban mo? Tangina mo, naawa lang ako kay Ultimate kaya tinapagkatan kita, bro. Hoy, wow. Okay na. Sa tingin mo, kaya ako bumatil sa kadahilanang may ibobuga ka? Ulul, asa ka pa. Bumatil ako kasi sabi ni Ultimate si Bitrum itutumba na. Kasi wala naman ako mapapala sa'yo. Unang-una, hindi ka magaling. Mas mabuti pa, damayan mo na lang si Bitrum habang buhay kayong maganap ng gamot sa aning. Pero favorite artist daw siya ni Sayad. Laging pinagsisigawan pa nito. Eh ano ngayon kung favorite artist ka ni Sayad? Kung kayang-kaya ko kayong iba, di magpareho? Bata ka ng kulang-kulang? Ano ka? Buwang-buwang? Mga nagilibang rapper na lutang-lutang habang sinasabay yung pinuno nilang orangutan? Tigilan mo kakakain balat ng rambutan. Para masabi lang na humble lang. Paano kita re-respetuhin bilang tao niya na hanggang ngayon naglalaro ka pa rin ng bakugan? Bopal. Ni-reference mo yun, munggo.
Oo. Kaya hindi ka hanay sa legitimate kahit na magholo ka pa. Kasi naaalala ko lang sa'yo si Ultimate nung bobo pa siya. Oo. Ano? Kala ko bang magaling? At di mautakan to? Ngayon, anong pakiramdam na nasa harap mo yung palpak na kinabukasan mo? Walang gagawin sa akin to. Lalo na't madali kang pakutya. Iniharap ka lang sa akin, tol, para mataihan sa mukha. Mabuti na lang nanood kayo nang masaksihan niyo kung paano ko kaltukin to. Kasi pinanganak ka ng Diyos para sa akin. Para bastusin ko. Di ba may alaga ka, limang matanda? Kaso di ka pinamanahan, kaya labis ka nasaktan. Putang ina mo kung ako yung isa-isa ko silang pagugulungin sa hagdan. Mamaltratuhin ko sila in a nice way. Wala akong pakialam basta salvage. Habang yung kapatid mo nagdodota sa gilid, sumisigaw ng rampage. Kaya ayokong bumabahatil eh. Kasi sinusumpong ako sa ganitong tagpo. Yung limang matanda mong binabantayan, gagawin ko 10. Ipapaubaya ko na sa'yo. Hindi na nga kita pinahirapan kung tutuusin. Kasi dadatnan mo na lang sila, ikaw na bahala kung paano mo pagtutugtuin. Mabait pa ako niyan, James. Para lang hindi ka na mahasel. Total magaling ka sa mind games, bumuo ka ng puzzle. At kung malilito ka naman, huwag mong pangungunahan ng drama. I-chat GPT mo na lang how to connect your grandma. Natawa ka, ulo ka kasi. How to connect your grandma. How to connect your grandma. Okay na yun, di ba? Kesa naman nasa atakihin ng stroke. Magiging ayos naman ang lahat, tol. Basta magaling ka mag-prompt. Ako natatawa ka sa mga lola mo, gago ka. Ang sarap maging masama! Kapag yung kalaban ganito! Para lang ako nagtitrip ng mga walang kabuwang mo ang nakalbo. Hindi! Binabalik ko lang lahat ng katarantaduhan mo. Kaya dinidiin ka pa. Kasi di ba nagtutulak ka na suicide? Ngayon sinisingil ka na. Pero tatanungin kita. Sana sagutin mo na walang pag-aalangan to. Nagtutulak ka nga ba ng suicide o pinapasa mo yung nararamdaman mo? Tama na, time na, kawawa na, baka madismaya pa to. Pero sana mamayang pag-uwi nyo, madisgrasya ko. Yeah, parang James Smoke, James Overman. Yo, Rap Lines, Sagap, dito pa rin sa Chew Music Bar sa San Fernando, Pampanga. Magingay ulit para kay J Smoke tsaka James Overman. Shoutout sa lahat ng sumuporta. Ito ang boto ng Harado. 3, 2, para kay J Smoke, yo! Yun, binoto ko isa ako sa pumunta kay J Smoke. Explain ko lang, kasi sobrang dikit nun mahirap siya i-judge. So, round 1, binoto ko si James Overman kasi though maganda yung mga rebats ni J Smoke doon, feel ko nagkulang sobra yung mismong written niya sa buong round 1 na yun. Kaya kahit maganda yung rebat niya, mas umangat pa rin sa akin, para sa akin yung above round 1 ni James Overman. So, round 2, mas malinaw sana na kay J Smoke yun kung hindi siya nag-choke ng una. Kaso dahil sa choke niya nung round 2 nung una, kaya tinabla ko yung round 2 na yun. So yun na, 1, tapos round 1, James Overman, round 2, tabla. Round 3, kala ko ang lakas na nung kay James Overman, yung round 3 ni James Overman, lalo na yung sinabi niya na yung mga sintuna, yung minamarket, lakas sana nun. Pero nung nag-spit na si J Smoke ng round 3, parang feel ko mas lamang or mas madaming nasabi na punto na mas mabigat si J Smoke kesa kay James Overman. Kaya binoto ko si J Smoke sa round 3. So yun, kung titignan natin per round, round 1, James Overman, round 2, tabla, round 3, J Smoke. So binoto ko si J Smoke kasi
para sa akin, mas malaki yung lamang niya sa round 3 kesa sa lamang ni James Overman sa round 1. So yun, J-Smoke para sa laban na to. Pero ang lupit ni James Overman. Sa akin binoto ko si J-Smoke yun. Isa ako sa mga bumoto kay J-Smoke yun. Binoto ko sa round 1, J-Smoke yun. Mas yung rehisto ng material niya sa akin. Lalo yung stage presence niya mas malakas kumpara kay James Overman. Kasi mahalaga din yung stage presence sa battle. Lakas nung pasok ni J-Smoke yun kasi mas malakas yung boses niya tsaka mas ginagamit niya yung stage to his advantage compared kay James Overman sa kabuuan ng battle. Pero pag pinanood mo, maiksi yung rounds ni James Overman. Kaya madali siyang ma-overpower. Tapos medyo mahaba-haba tingin ko yung rounds ni J-Smoke na naging factor kung bakit natatabunan palagi yung rounds ni James Overman. Tapos factor pa na mas huling bumanat si J-Smoke parang natatabunan dahil sa energy na binibigay ni J-Smoke tapos yung mga angulo na ginagamit niya sa saba. So J-Smoke yung binoto. So J-Smoke. Yo, Iri AK, isa ako sa bumoto kay James Overman. Round 1, gusto ko yung mga punches ni James Overman. Nung pumasok si J-Smoke, kala ko makukuha niya yun. Pero may mga pero overall ko, may mga points si J-Smoke. Kaso nga lang, pinaput niya straightforward, blunt, like no holds barred ganun, like diretso lang. Para sa akin, hindi siya lalamang sa punches. Like, nandun yung aggression ni J-Smoke. Pero kung usapang punches talaga, mas lumamang talaga para sa si James Overman. Kahit maikli lang yung round na. So, James Overman. Jesse pa rin. Sa mga bumoto kay James Overman. Round 1 binigay ko kay James Overman. Although 90 seconds lang yung oras doon. Pero nasiksik niya maigi yung mga punches niya doon. Talagang tumatama lahat. Tapos round 2 binigay ko kay James Overman. Doon medyo konti lang yung lamang niya doon sa round 2. Tapos yung round 3 binigay ko kay J-Smoke na yun. Doon talagang brute napakabot ka ng round 3 na. Pero 2-1 James Overman para sa akin. Yo, Pablo Figa. Binoto ko sa laban na to si James Overman. Ako sa binigay ko sa kanya. Si James, mas in your face yung sulat niya. Suntok after suntok. Pero para sa akin, mas may depth yung sulat ni James Overman. Mas na-utilize niya yung material niya ng epektibo. Though may mga moments si J-Smoke pero nagpo-fall short siya. Para sa akin at least. Mas madidiin din yung punto ni Overman. Mas creative yung mga eskema niya at yung material niya in general. Dagdag pa ron after ng malalakas na ender ni James Overman, nagkakaroon ng parang dragging na umpisa si J-Smoke dahil sa mga rebuttal niya. Pero yun, para sa akin, panalo James Overman. Salamat.